Hello, hello, hello mga bebs! Same routine, same stress every day. So hatid na naman kay Junakis sa work and hatid din kay Junakis sa kanyang school. At eto nga, nauna si Junakis dahil mas maaga siya kaysa sa ate niya. At maya-maya naman, yung ate niya ang iyahatid. At going na nga kami sa paghatid kay Junakis na doon sa work niya. At mamaya mamimili rin ako ng aming pagkain dahil wala kaming uulamin ngayon. So nag-iisip ako kung ano ang uulamin namin at kailangan syempre mag-withdraw dahil sarado. Ewan ko bakit itong mga ATM na to kung kailan ay wala kang ma-withdrawhan, kung hindi not available, ang dami-daming pila naman. Dalawang ATM ang nakalagay pero isa lang ang gumagana. At eto pa nga si Cheska, isa pa sa aming isipin dahil hindi pa siya okay mga bebs. Pero nagpupunta siya dun sa tuludan ng tubig niya na may dextrose powder. Pero parang nahihirapan yata siyang lumunok o uminom. Basta nakaganyan lang siya, nakangudngod, pero naglalakad-lakad naman siya. At eto nga, magsasaing na tayo at magluluto na tayo ng ating kakainin. Pero bago yan, sinalang ko muna yung sinaing at hindi pa ako nag-aalmusal mga bebs. Biruin mo, magmula kaninang umaga nga alas 5 paggising namin ay ngayon lang ako mag-aalmusal ng alas 11 ng tanghali. At ayan, kakain na muna tayo ng pandesal na pinadeliver ko dahil may nagtitinda rito ng pandesal sa amin na napakalambot ng kanyang pandesal at napakasarap. At kagabi nga ay nag-uusap kami ng anak ko tungkol dito sa utang niya. Lumalaki na ng lumalaki ang utang ni Junakis pero hindi ko siya pinupuwersa. Ang sinabi ko kung kailan lang siya magkapera ay sa kanya hulug-hulugan na para akong Bombay. Dahil alam ko naman na maliit ang sahod niya, sakto lang para sa sarili niya. Dahil mahal na mahal niya talaga ang kanyang mga alaga na tinuring niya na din talagang parang anak niya. Kaya ang sabi ko sa kanya ay sa susunod na pag mag-aalaga siya ay dapat ay meron siyang ipon para kung sakasakaling ano man ang mangyari at gusto niyang ipa-ospital ay meron siyang pondo. Dahil magastos din pagka magkaroon ka ng mga alagang ganyan. Magmula sa bakuna nila, sa pagbili sa kanila, sa mga pagkain nila, sa mga accessories nila, ay talaga namang gagastusan mo at ibibigay mo ang the best para sa kanila. Lalo na sa mga treats, mga bebs. At yan nga ang aking menu, ang beef broccoli. Kahit tanghali na ay sumadya ako sa palengke dahil wala talaga ako mailuluto mga bebs, wala akong stock dito. So ayan, at buti nakapag-isip na ako ng uulamin namin kaya yan na ang gagawin ko. So bumili ako ng halagang 500 na baka, tapos ito two-way ko yan, two-way, dalawang lutuan, isang beef steak at saka isang beef broccoli. Ayan, nilagyan ko nga siya ng sesame oil para may konting parang Chinese cuisine na medyo manamis-namis siya, na medyo may pagka-sesame ang dating. At yan nga, nilagyan ko na siya ng slurry, ang cornstarch, para lumapot-lapot naman ang kanyang sabaw. Pinressure cooker ko muna ang mga baka, mga babes, para siguradong malambot at hindi ako aksayado sa gas. At malasang-malasa yung baka nung aking pinakuluan doon sa pressure cooker. Talagang amoy na amoy mo kahit asin lang ang nilagay mo at pamintang buo. So ayan, beef broccoli is done mga bebs. At parating na rin yung anak ko galing sa kanyang eskwelahan para pagkadating niya ay may makakain na kagad siya. So ayan na ang ating beef broccoli mga bebs. At umpisahan naman natin ng beef steak. Ayan na ang ating beef steak. Hindi ko na minarinate yan mga bebs. Naggisa lang ako pero hindi ko na ginisa ang karne.
dahil malambot na nga siya. Baka magkadurog-durog pa. So, nilagay ko na lang din siya ng sauce at yan na at yung kalamansi. So, ayan na ang ating beef ang ating beef steak. So, hanggang bukas na namin yan mga bebs. So, lalagyan ko lang siya ng onion leeks. Hindi ko siya nilagyan nung nung sibuyas na panggisa. Onion leeks lang. Parang garnish mo na rin. So, ito na ang ating mga pagkain. Luto na siya. Beef broccoli. Chinese style. Opak. Ganda. At yan ang ating beef steak. Pak ala Korean kasi merong onion leeks. At syempre kakain na tayo mga bebs. Gusto ko may anghang. Sa mga anak ko hindi pwedeng maanghang yata. Dahil yung isa ay tumataas ang kanyang acid pagka maanghang ang kanyang kinakain. So umpisahan na natin kumain ngayong 2:00 ng hapon. Pamerienda na ito mga bebs. Mukhang hindi na ako kakain ito ng dinner. Ito na ang aking pagkain. Siguro magtitinapay na lang ako mamaya. So yun lang mga bebs at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sumainyo ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos. Good vibes. Bye-bye. Mwah.